Good morning sa inyo lahat. Good morning mga boss. This episode, mag-transfer tayo ng ating mga one month na po pala siya na mga pride sa ating orandas natin. Tinanggal na natin ang ating ito, gabi grass. Kasi buo-buo na siya ng na algae. Dami ng algae. Kailangan natin linisan. At bakit ko nga pala ito tatanggalin? Kasi po, namumuo na siya ng mga algae na parang cotton. Yung cotton na yon kapag dumami, posible matrap ang ating mga maliliit na isda. So, may nakita na ako na mga konting naging natrap doon at nawala sila. Makita ko lang. Dito sa mga part na to, ito, meron dito mga cotton algae sa may ilalim. Pati dito, lahat meron. Pati dyan, meron dyan. So, okay naman tong tubig, kaso nga lang medyo naglalabo na. Ang gagawin natin dito, transfer na natin. Kung mayroon tayong makikitang hindi maganda, at pwede na natin i-release na natin. At dito ko siya naisipan dalhin. So okay naman tong ating setup na dito. Ayan. Dito ako kumukuha ng tubig. Kapag halimbawa kumukuha ko ng dito ng mga every water change sa mga istang maliliit. Ito yung pinagkukuha namin. Kasi perfect na to, may algae na siya ng konti. Nabubuo na. Plus, meron siyang oxygen. Kaya kalimbawa, kung mag 80% man ako, mag water change to sa other tub natin na maliliit, pwede. Kasi dito ako kumukuha. Yun yung strategy ko para hindi siya ma-water shock. Lalong-lalo na kapag maliliit pa lang yung ating mga isda. So, wala tayong lalagyan. Meron tayo ditong nandang plastic. At saka ating lalagyan na konti lang na kaserola to. Anything na mas maliit para lang dito yung malagay yung ating mga isda. Bakit kamo ito plastic? Para pag dilipat ko doon, ina-acclimate ko siya. At least, madali niya ma-adapt yung temperature ng tubig. At hindi mabigla ang ating maliliit na isda. Ngayon, kuha lang tayo ng ating pasalok. Kuha tayo ng tubig. Punuin lang natin ng kahit konti lang para yung pa rin ang tubig nila.
At saka mayroon tayong inandang fishnet para naman kunin sila. Eto. Ito yung mga lipat natin. Okay, ganito lang. So, yung pa rin ng tubig nila para hindi sila manibago. Okay. Ayan po ang nakuha natin. Tuloy-tuloy lang natin. Medyo marami-rami pa ito eh. Oh. Oh. Tayo lang kayo ng konti. So, nakaka 60% na tayo nakuha. Ito na po sila. Ayan. Dami no? Okay, hindi pa natin to napipilian. Hayaan muna na sila. Mga 2 buwan tayo magpapili-pili. At marami pa natira sa ating aquarium. Sinasa ilalim po sila. So mga boss, 100% na natin nakuha. Pero may matira pa dito mga ilang piraso. Tulad nito. So, dali na yan kasi wala na yung iba. Check nyo to. Ito na lahat sila. Ang gagawin natin dito, i-acclimate lang natin to sa kabila. At least mga 15 minutes to acclimate para maging pantay yung tubig dito at saka doon. Doon naman is fresh na water. Na-open na yung algae natin. Nagkaroon na siya. Kaya safe ang ating mga baby fry. Ang old na nito is pang 30 days na. At ngayon, transfer na natin, lipat natin. Okay. Acclimate lang natin to. So, ganito lang, acclimate lang natin at least 15 minutes. So, parang naanuhan ako dito. Nadadamihan ako. Gusto kong magbawas. Bawasan natin. Masyadong marami to. Kasi mga fresh pa to, hindi masyadong nalagyan ng mga algae. Tama lang yung pagkaano niya. Tignan mo. Pag makita niyo yung fresh yung natin, mga leaves, green na green siya. Ito yung nasunog. Kung mapapansin niyo, may mga black and brown dyan. Ayan yung nasunog doon, noong pa, nabibilad pa sa araw. Kasi wala tayong UV protection. So, ayan, bawas lang tayo dito. Masyado marami. Tutubo naman to. Kailan naman ako naglalagay nito para magkaroon sila ng additional feed sa kanila kasi namumungaran din to ng mga mga algae. Bukod doon sa mga gilid-gilid na tank, meron pa rin tong nakukuwang at nabubuong algae. Okay? Ano tayo? Konti pa. Masyado marami. Enough na siguro to. Pag ganyan kasi, kusa naman silang tutubo. Sabihin, ayan, kahit maliliit yan, kaya nilang mabuhay yan. Hahaba yan, tapos magkakaroon sila ng mga root or ugat. So, enough na yan. After natin yon, naghihintay tayo ng ilang minuto. 10 minutes nga nyo, medyo matagal-tagal.
Gagawin natin, mag-drain muna tayo at tinisan na natin to. Okay po. Tapos na natin ang ating paglilinis ng 75 gallons. So, reset to. Galing to sa Maynilad. So, maghihintay pa tayo ng ilang days. At i-stock lang natin to. Pero lalagyan na natin to ng oxygen. Ito. Lagyan natin ng oxygen. Pag napuno yan. Tapos, may natira kasing kahit konti dyan. Hayaan ko na lang yan. Kasi kusa naman siyang babaksak. Pagdating ng gabi, bababa na yung pH niyan. Mamakikita ko na lang bukas ng morning is nandyan na lahat ang mga yung mga natitira dito mga nakikita nyo dito mga lupa-lupa. So, kukunin na lang natin yan. Ganun lang ang ating pagtatanggal. Siyempre, may chlorine yan. Hindi pa kaya ng ating mga alaga. Maliliit na fry. Na babies na goldfish. Hindi katulad sa ating mga big. Kahit tayo mag-water change tayo dito ng 50%, kaya nila ang ating Maynilad na tubig. Okay? So, pwede natin i-release to. Ayan. So, parang ano naman sila. Healthy. Check natin ang tubig. Kung pareho. Okay. So, pareho na siya. Yung iba kasi gumagamit pa ng test, water test. So, ako hindi na. Hindi na tayo gumagamit. Basta ramdam natin yung klima na maganda at tama. Huwag lang sobrang init at walang sobrang lamig. Release na natin. Dahan-dahan natin release mga bros. Ito yung purpose ng plastic. Para lang tayo nag-transfer ng alam. Iwan pa. Kunyari may bago kayong isda. Ganun lang. Iwan po yun. Dapat may iwan. Okay, success. Ito plastic magagamit na naman. So, dyan lang yan. Sa other, no. Ito nyo, may parang may kusot-kusot pa dito. Tanggalin natin to kasi ito yung nagpapaano dyan eh. Kaya nga natin nilipat para mawala yung ganitong klaseng kusot-kusot. Kaya matatrap sila, ayun o. Ayan, pag natrap sila dyan, kaya hindi na makagalaw. Ayun. Tegi na. Saka itong pinakamalaki. Baka may natrap dito. Pinagtataguan nila eh.
Pag naman na-trap sila, dahan-dahan natin kasi masyadong maalat. Oops! Wala pa isa. Meron pa isa. So, done na. Success. Alam niyo to nakita niyo yan. Yan yung nabuo ng algae. Medyo pure siya. Hindi siya katulad ng isa doon na parang kusot-kusot. Ano na yun eh. Hindi naman nila na makakain yun. Hindi na nila makakain yun. No? At hindi makakatulong sa kanila yun. Mas makakabad pa sa kanila yun. So ito tubig. Bagong tubig. Pag ganito, nagiging ilang days pa ito bago kasi ito, may nilad siya. Kaya mga nila natira dyan. Dali na lang yan, bukas ng morning, siphon natin yan. Kapag nag-level na dito at pagkaroon ng oxygen yan, goods na rin yan. Pero, maghintay pa tayo ng ilang araw para talagang mawala na talaga yung mga chlorine nito. Yung iba kasi nire-rekta tapos naglalagay na lang conditioning at anti-chlorine. Tayo ay may alat din naman time. So, may oras at tayo araw. Bali, ang ating mga fry pa natin doon sa loob. Ano pa to? 8 weeks. 8 days na pala siya. Pero yun nandito sa nailipat natin, mula dito sa 75 gallons dito, ay pang 31 days na po sila. 31 days na sila. Kasi mayroon akong marking doon na naglagay ako ng label. Alam ko yung araw na dapat na pwedeng nang ilipat para safe sila. So, maganda yun kasi pag na-transfer mo doon, malinis ulit siya. So, pag nag-feed tayo, kitang-kita nila at saka mas madali silang develop. Lalo na kung maglagay tayo ng mga high protein na pagkain. Live foods, pellet, hindi na muna kasi siguro pwede muna mga egg yolk. Egg yolk lang muna. Konting minimal egg yolk tapos puro live foods muna tayo para kasi isang buwan na yun eh. Palapasin pa natin ng 1 month and 2 weeks. Siguro pwede na tayo tubig. Kakayanin na nila. Medyo maliit pa ng konti. Kailangan pa nilang palakihin. Yun! At ito, pupunin lang. Ano pa rin ang label? Ang label natin dito, ito kasi yung label ko eh. Ito kasi ang kalahati. Ayan ang kalahati. So, dito lang tayo punta. Isang tangkal ko lang. Para sa ating mga new fry na goldfish. Ito lang. Ganda lang. Isang tangkal lang sa akin yan. Ayan o. Makita nyo clear. At hindi po yan hindi po yan aari dun sa ilipat natin. Kasi kailangan natin tong matanggal. Ay, mayroon pa pala na tong dito, algae. Ito, makita nyo, may algae po. Yan yung dapat nawawala eh. Galing nga natin yan. May naiwan pa. So, medyo may yun na
nagkaroon lang ng mga algae na maliliit. Pero hindi tayo nangangamba kasi pagdating ng ng morning ito, bukas ng umaga, isa-siphon ko ulit yan eh. Tatanggalin ko yung mga nandito, nakakalat dyan. So, malabo siya ngayon. After ng ganito, na medyo siya, blurred. Pag nasikatan na to ng araw, babaksak yan. Yung pagbaksak, mainit, tas lalamig yan, nakababa na lahat ng dyan. Yung mga dumi. So, yun ang tatanggalin natin bukas ng umaga. No? At ito, handa na rin to sa ating 15 gallons sa baba. Nakahanda na rin to. So, goods na kasi nag-create na siya ng ng konting algae. Kapag ganyan, okay na po yan. Pwede na natin lagyan ng ating mga alagang baby fry na goldfish. At yung iba naman, so kailangan to siguro yan eh. Ito, mayroon pa pala dito ng titira. Ayun ang ayoko eh. Nabubuo. So kailangan pa rin natin tong siphon bukas. 3 days to 1 week natin siguro to i-conditioning. So, para mas mahaba lang siya. Mahaba lang yung pagko-condition sa kanya. Pero okay lang. Huwag po kayong mainip. Pag nainip kayo at minadali nyo, sigurado ang inyong mga alaga ay mawawala. Konti pa. Mamaya, siphon natin yung mamaya. Tatanggalin natin yan yung mga Hindi pa tayo magpakain. All goods. Dami pala nito, no? May maliliit pa. Ito matitira. Babalik natin dito naman sa kabila. Dito naman natin lalagay yan. Tapos sinukuha natin, ito. Bababad lang natin to. Pag nababad na natin yung mawawala na yan sa malinis na tubig. Sa ating mga mollies. Ayan po ang ating mga mollies. Big na sila oh. Mag-iisang buwan na oh. Pero lalaki nila oh. May select tayo dito para magkaroon tayo ng F1. Meron na ako nakita dito eh. May nakita na ako dito. Ito. Yan. Yan. Saka ito. Yan o. Titipuan ko yan. Tipo. Male yan ata. Male. Tapos crossbreed na lang natin. Dito naman sa may banda, ay may malaki na pala. Ito kasi, iwa-water change din kasi ito eh. Pero ngayon, goods pa naman yung nilang tubig. Wala pang mga kusot-kusot na algae. Pero may mga mark dyan na parang may worm dyan eh. Tatanggalin natin yan sa another day. So, goods na to yung tubig natin. Medyo mapuno na. Okay na. Para lumagpas na ata yung tubig. Ay, hindi. Sakto lang. Sandangkal lang. Kasi mababawasan po yan eh. At hindi natin kakalimutan ang kanilang asin.
Baka kasi mayroon ditong mga white worm. Konti lang, parang isang kutsara lang yon. Dalawang kutsara kasi nagpaglagay na ako kanina eh. So yan, makikita nyo medyo malabo-labo. At ngayon, hayaan mo lang siyang ganyan. At maghihintay na lang tayo ng 24 hours para isipon yung mga adobe dyan. Bukas ang umaga, lilinaw na yan. Mas maghintay na lang tayo ng ilang pang araw. Mayroon ako nakitang lumalangoy na white worm. Yun ang kailangan natin matanggal para safe ang ating isda. So nag-add na ako ng methylene blue. Talagang wawala talaga yan. So ilang ang ating update. So dito sa ating big aquarium, steam egg na lang ipapakain natin sa kanila. No? Kasi order pa ulit natin pellet. Alternate lang tayo magpakain para mas maganda yung nila. Color and body. So, maganda muna sa ating episode na ito at sana follow nyo pa rin ako at like and share po sa ating i-upload pa. At comment na rin kayo sa baba kung anong gusto nyong malaman at kung anong gusto nyong episode na pwede nating pag-usapan. No? Ito muna. Salamat sa panonood. Peace out!